Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ating ginugunita sa araw na ito si Santo Tomas de Aquino. Kilala hindi lang sa kanyang katalinuhan, kundi sa kanyang kabanalan. Marahil yung talino, mahirap nating abutin. Subalit ang kabanalan, yan ay para sa atin, hindi lang para sa kanya. Kaya sa mga sandali na alam nating napalayo tayo sa Panginoon, ni sa isip hindi natin pinangarap na maging banal, yung mga sandaling iyon, ihingi natin sa Diyos ng awa at tawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo maging katangi-tangi si Santo Tomas sa pagiging uliran sa kabanalan at pagiging mahusay sa banal na karunungan. Ipagkaloob mong ang itinuro niya ay aming matutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Ebreo. Mga kapatid, ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. Kung napatawad na ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na silang alalahanin patungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. Subalit ang haing ito ay para sa taong-tao'y pagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kaniya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinilitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos,
Nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at ito'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghahandog, pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin upang yaong sila'y patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pagdinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inililihim sa aking sarili, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat, sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang lahat po'y magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sinong aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid." Sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po'y magsiupo. If you want to be holy, wish it, will it. Kung gusto mong maging banal, gustuhin mo na maging banal. Isa po yan sa mga sinabi ng ating santo na ipinagdiriwang ngayon, ginugunita ngayon, si Santo Tomas ng Aquino. Kung gusto raw nating maging banal, gustuhin natin. Yun pong maging masaya, parang automatic na gusto ng lahat. Kaya minsan naisip ko, parang redundant na ang wish ko sa birthday mo, sa anniversary mo, maging masaya. Sapagkat wala namang tao na hindi gusto na maging masaya.
Bata, matanda, lalaki, babae, single, may asawa, anak, magulang. Lahat tayo gusto nating maging masaya. Pero ang tanong, ginugusto ba natin na maging banal? Do we ever wish? Do we ever desire to be holy? Father, yan po ba'y para sa lahat? Yes. Ang kabanalan ay hindi para sa iilan lamang. Ang kabanalan ay para sa lahat. Sapagkat unang-una, ang kabanalan ay katangian ng Diyos na ibinabahagi sa ating lahat. Only God is holy. Diyos lamang ang banal, wala nang iba. Subalit ang kabanalan ng Diyos, ibinabahagi niya sa atin. Kaya kahit sino at tayong lahat, pwede at dapat sanang maging banal. Anong gagawin kung ibinabahagi sa atin ng Diyos ang kanyang kabanalan? Tatanggapin natin. Pero katulad ng anumang bagay, para pakinabangan, pag tinanggap, may gagawin. Tumanggap ako ng mana. Para pakinabangan ko, di gagamitin, palaguin, payabungin, gamitin kung saan magiging kapaki-pakinabang. Tumanggap ako ng talento. Paano papakinabangan? Gagamitin. Ganon din, tumanggap tayo ng kabanalan para maging banal, pagsikapan natin yung hinihingi ng kaloob sa atin. Saan tayo dapat magsimula at paano tayo dapat magsimula sa ating paglalakbay patungo sa kabanalan? Kahit saan pwede magsimula. Ang mga banal, iba-iba ang pinagsimulan ng kanilang paglalakbay patungo sa kabanalan. Subalit nais kong ibahagi sa inyo ang isang pwede nating pagpasimulan na nakabatay sa ating ebanghelyo ngayon. Narinig natin ang kwento, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. At may mga nagsabing, hinahanap kayo, ipinatatawag kayo. Konting paglilinaw. Baka akalain natin, may kapatid pala si Jesus. Yung original language, ang ginagamit nila maging sa mga kamag-anak sa pinsan, they use the term kapatid. Hindi gaya natin mga Pilipino, napaka-particular tayo sa kung anong relasyon meron. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, pamangking babae, pamangking lalaki, apo sa pamangkin, apo sa tuhod. Ang atin daw pong lingwahe bilang mga Pilipino, napaka-relational. Kaya ang dami natin language sa iba-ibang relationship. Kabarkada, kainuman, katropa, kaklase. Pag sama-sama tayo naglalamay, ang sabi nga, kalamay, Ang dami natin ginagamit ang mga salita para ipaliwanag at i-describe anong relationship meron tayo. Kaya huwag po natin iisipin, may kapatid si Jesus kay Maria at Jose. Wala. Sapagkat kung may kapatid, in the first place, bakit nung si Jesus nakabayubay sa krus, ipinagbilin pa doon sa minamahal niyang disipulo, ang kanyang ina. Sana sinabi na lang niya, mga kapatid ko, bahala na kayo sa inay. Inay, huwag kayong mag-alala, andyan pang kapatid ko. Bakit ipinagbilin kung may kapatid? So yun po, konting pagliliwanag lang. Anyways, anong sabi ni Jesus? Sinong aking ina at sinong aking mga kapatid? Idinay ba niya yung kanyang tunay na ina at yung kanyang mga kamag-anak? No. The statement of Jesus is not a denial of her mother and of his mother and of his relatives. Kundi ang pamilya ni Jesus,
It's an expanding family. Lumalawak. Dumadaming pamilya. Sapagkat yun ang direksyon ng kanyang buhay. Maliwanag sa kanya, bata pa lang siya, hindi siya para sa loob lamang pamilya sa Nazaret, ng pamilya ni Maria at ni Jose at niya. Di ba nung siya'y sinabing nawala sa templo? Anong sabi niya sa kanyang ina? Matapos tanungin, anak, ba't mo kami pinag-alala ng iyong ama? Halalang-alala kami sa paghanap sa iyo. Anong sabi niya? Bakit po ninyo ako hinahanap? Di ba ninyo alam na ako'y dapat nasa tahanan ng aking ama? So maliwanag yun kay Jesus ever since na ang kanyang buhay ay para sa lahat. Para sa nakararami. So it's an expanding relationship. Mula dito palabas. Ang isang nakakalungkot dahil ang lakas ng impluwensya sa atin ng Western culture, Western mentality, akala natin the community, like the family, exists for an individual. Kaya may pamilya para sa akin. Kaya may community para sa akin. Hindi po ganyan ang itinuturo ng banal na kasulatan at ng ating simbahan. It's the other way around. Ako ay para sa iba. Hindi yung ikaw ay para sa akin, kayo ay para sa akin. No. It's not Christianity. It's individualism. Ang Christianity is always geared towards community. Sabi nga nung isang obispo, the building block of the society is not the individual. The building block of the society is the community, particularly the family. Kaya ang buhay natin, sana'y nakalaan para sa iba. At doon tayo pwede magpasimula sa ating paglalakbay patungo sa kabanalan. Doon sa kaisipan na, my life is for others. Hindi yung your life, your resources, whatever you have, ay para sa akin. Kung ating pong titingnan yung implication nito sa society, ang laki. Because of that Western mentality. Kaya yung mga public, ginagawang private. Public funds, nagiging private funds. Diba? Ganun katindi. So how can we start the journey to holiness? Ang buhay ko para sa iba. Ang paglilingkod ko, hindi para sa pamilya ko. Ang posisyon ko, para sa iba. Ang trabaho ko, para sa iba. Ang talento ko, para sa iba. Ang kakayanan ko, para sa iba. Ang resources ko, para sa iba. Anong sabi ni Jesus? I have come not to be served, but to serve. Ang liwanag ng direksyon, hindi papasok, kundi palabas. Pwede natin pagsimulan ang ganitong aral, ang ganitong pagpapahalaga ng Ebanghelyo para sa ating paglalakbay tungo sa kabanalan. Totoo, to be holy, we need to wish it. Para maging banal, gustuhin natin. At paano natin gugustuhin? Anong ating unang gugustuhin? Gustuhin natin na tayo ay maging para sa ating kapwa-tao. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
po'y magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Tomas de Aquino'y pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesus Kristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng iyong sambayan ng dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa ulan, sa biyay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y Kristo'y nabuhay, nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak,
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ating dasalin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Lumapit sa'yo, huwag magpugli, huwag kang magtago. Sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mo'y hanap sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahabagan. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sama-sama, ilayo mo ako, ang sugo mo umibig sa'yo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay Santo Tomas de Aquino ng iyong paglingap na maaasahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing,
nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mangyari kong pakilabas at pakihawakan ang mga religious articles na nais niyong babasbasan. Mga kapatid, halina manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat dumulog at manalangin gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.
Maraming salamat po sa inyo at mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.